So magandang umaga po sa ating lahat. Ano po? At syempre po, batiin ko lang din po muna ang ating Provincial Director ng DILG Aurora, si PD Iner Cambronero. Good morning po PD kung nandiyan po kayo, And of course sa ating pong cluster team leader si Sir Ariel, at sa lahat po ng bumubuo po ng DILG Aurora. Magandang umaga po sa ating lahat. And ang alam ko po, nagsalita din po si PD po ng Camarines Norte ng DILG. So si Ma'am Melody Relucio. Ayan, good morning po PD dyan po sa Camarines Norte. At kay Sir Jopper po Mercado ng DRRM Focal Person po ng DILG Camarines Norte. Magandang umaga po dyan sa inyo. At ganoon din po sa mga kasamahan ko po sa MDRRMO at MDRRMC po ng Aurora, at higit po sa lahat sa barangay po na nakiisa po ngayong umaga sa programa po ng DILG. At bilang pagsisimula po ng National Disaster Resilience Month ngayong July, so napakaganda po na meron po tayong ganito na programa galing po sa DILG pagdating po sa disaster preparedness. Ayan. Okay naman po ba, sir? Yes, sir. Okay na po. Yes. Inayos lang po ng ating secretariat yung sa presentation natin. Then, kayo na po mag-mando sa amin, sir. Kinakabahan ako kasi baka mawala yung namin connection. Hindi yan, sir. Na lang, may para sa barangay to. Kami. Opo. Yung mga kabarangay ko, medyo limited lang po yata o limitado yung nakakonect ngayon dahil nga naka-down talaga yung internet namin. Ang alam ko sa DICT din sila nakakonect sa barangay. So buti na lang may mga naka-install na DICT free wifi sa mga barangay. So pagdating kasi sa cellphone, di din talaga sila makakonect kasi mahina yung connection ng internet namin dito ngayon. So sige po, mag-proceed na po ako kasi almost 1 hour na lang po ako magdi-discuss So almost mag-11 AM na rin po So unang-una po, ako po si Christian Dagasdas, ang head po ng MDRRMO po ng Dingalan. So ang aking pong ibabahagi ngayon o aking topic ay about po sa early warning system in the locality. So, alam ko po na hindi na ito bago sa inyo dahil madalas po na ito po ay ginagamit o naririnig o nakikita po ng bawat barangay. Particular na po kung may paparating po tayong sakuna. Kumbaga, ay kaduktong na ng disaster yung early warning system. So, ito pong early warning system in the locality ay siguro karagdagan lang naman po ito yung aking i-discuss dahil alam ko lahat naman po ng EWS sa bawat bayan o bawat barangay ay halos na establishmento dahil isa po ito sa yun nga, malaking pakinabang at bukod doon ay hinahanap to ng DILG during the assessment sa SGLGB, and ganoon din po sa SGLG po natin yung mga early warning system po natin dito po sa ating bayan. So, alam ko rin na marami na rin mga barangay o bayan sa Aurora na magaganda yung mga EWS nila. So, kung ano man po yung aking i-discuss, siguro ay yun nga, karagdagan na lang din po. So, sige po, next po. So, ito po yung aking outline of scope ng presentation. So, yung early warning system. So ano po yung characteristic niya, yung goals and purpose, and then ano po yung elements of an early warning system, and then ano po yung mga type of early warning system and devices and usage po. So kung paano po ito gumagana o how it works, and then the mga preparedness action by the BDRRMC, and then the preparedness action by the community. Next po. Sir, paano na lang ako pagka hindi po masyadong klaro yung aking pagsasalita, po. So, yun nga, dahil nga sa internet connection po namin. Yes, sir.
Sige po. So first po, so define po natin yung early warning system. Ano po, sabi dito, can be defined as a set of capacities to generate and disseminate timely and meaningful warning information of the possible extreme events or disaster. Ano po. So, example po dito is the typhoon, floods, fire, earthquake, and tsunami that threaten the people lives. Ano po. So ito daw po ay maaari natin may larawan bilang kapasidad o kakayanan ano po upang makapagbigay o makapagpakalat ano po ng maagang impormasyon sa mga posibleng panganib o kalamidad po ano po tulad nga po ng nabanggit ko kanina ano po yung bagyo, baha o sunog ano po na maaari pong magbanta sa buhay po ng tao. So simple lang naman po ang layunin ng early warning system. Ano po? Yun nga po, makapagbigay ng mga agang babala upang makapaghanda, makakilos, ano po, upang maiwasan ang mga panganib, ano po, sa mga buhay po ng tao. Sige po, next po. Ayan. So may mga characteristic daw po ang early warning system. So una, ito po ay require ng strong technical foundation and good knowledge of the risk. Pangalawa, must be strong people-centered with clear message dissemination system. Pangatlo, public awareness, education are critical in addition and many sector must be involved. And last po, must be embedded in the understandable manner and relevant to the communities which they serve. Ano po? So, yung characteristic niya, una dapat ay mayroong sapat na kaalaman sa mga panganib. Ano po? So, dapat po ito po ay accurate yung ating mga kagabitan o maaasahan. Ano po? So, dapat ay nakasentro ano po sa tao. Ano po? Upang madali pong maunawaan nais po iparating ng ating mga early warning system. At isa po sa pinaka-importante, dapat po yung participation ng iba't ibang sector is lalong-lalo na po yung mga vulnerable sector po sa ating komunidad. At panghuli po, yung pong madaling maunawaan o madali pong maintindihan po ng ating komunidad. So, ulitin ko lang po, dapat po ay meron tayong kaalaman about the risk, nakasentro po sa mga tao. Dapat po ay yung involvement ng mga sektor, ano po, particular na po sa yung mga vulnerable sector o mga high risk po natin. At pang-apat, madali po maunawaan o maintindihan po yung ating mga early warning system. So yun po yung mga karakteristik ng mga early warning system. Ano po. Next po. So, yan po, need of early warning system. Simple lang naman po yan. So, para po sa safety ano po, at protection ano po, ng mga tao o komunidad. At pangalawa po, para din po sa protection ng ating mga resources and productive asset. Ano po. So, yun po. Malinaw po, para po sa kaligtasan at protection ng buhay. Pangalawa po, para po sa pangangalaga ano po, ng ating mga resources, ganun din po ng mga produkto o mga ari-arian po sa atin. So next po. So may mga may goals and purpose po ang ating early warning system. So early warning system are mitigation and operational structure that integrate people, institution, and instruction. Ano po. So is a mitigating operation structure that integrate sa tao o sino po ba yung tatanggap ng babala. Ano po? So particular na po siyempre priority natin yung mga high risk po natin. Institution o sino po yung magbibigay ng babala. Ano po? So katulad po ng Pag-asa o PBOX o MGB ano po. And the instrumentation, ano po yung mga kagamitan na magbibigay po ng babala. Ano po? So katulad po ng mga weather station po natin. Goal po, so simple lang din naman po ay to take immediate response measure in the eventuality of a natural medyo naharangan ayan lang po
natural phenomenon that may cause a disaster. Ano po? So, yun nga po, pakibalik nga po, ma'am. Ayan. Ayan, sa Google po. Ayan. So, yun nga po, para po magsagawa ng mga kaukulang hakbang o aksyon ano po para po sa mga o para mapagandaan ano po yung mga nagbabantang panganib ano po. So tulad po ng bagyo o ano pa man pong disaster ano po na maaari po nating maranasan ano po. And the purpose to save human lives, reduce the possibility of personal injury, and to empower the local authorities and communities to take preventive measure to minimize the damage caused by natural hazard to properties, livelihood, infrastructure, and vital lifelines. Ano po. So yun, para po maligtas ang buhay ng tao, mabawasan ang mga posibilidad na pinsala, at ang isa po sa pinaka-importante ay ma-empower po yung mga local authority natin at ganun din po sa community upang maiwasan po natin yung mga hindi po kanais-nais. Lalo na po kung may mga paparating po na sakunahan po. So next po. So may mga may apat po na early warning, may apat po na elements o components o pillars ano po ang ating early warning system. So first po, the risk knowledge. The second, the monitoring and warning service. Third po, dissemination and communication. And ang pang-apat is response capability. So pag sinabi nating risk knowledge o tinatawag din na po nating risk information. Ano po? So dito po ay involves the systematically collecting data and conducting assessment to understand the hazard community faces. Ano po? So dapat alam po natin ano po yung ating mga hazard ano po sa ating barangay, ganun din po sa community. Alam po natin yung mga vulnerabilities and exposure din. And then meron ba tayong mga risk assessment na ginagawa? At meron din ba tayong mga hazard map o historical data ng ating mga previous disaster? Ano po? So tandaan po natin na dapat strong o high yung knowledge o information natin pagdating po sa risk. Ano po? So yung second po na elements is yung monitoring and warning service. Ano po? So these elements focuses on the scientific and technical capacity. Ano po? Para po ma-observe yung track and ma-predict po natin yung mga hazardous events po natin. So this includes po yung ating mga sensor o monitoring networks natin o yung ating mga advanced forecasting models. Ano po? So ano po yung mga example po nun? Ito po yung mga rain gauge, yung ating mga weather forecast o yung mga flood monitoring natin o kaya po yung seismic monitoring system natin. Ano po? So the last elements po yung ating ng early warning system, yung ating pong response capability. Ano po? So kung paano po mag-a-act ano po yung community, ano po. So dito na po pumapasok yung ano po, yung pagkakandak po ng mga drills, ano po, and then yung pagtitrain, ano po, and then ng mga disaster preparedness action po na pwede pong gawin po ng barangay, ano po, regarding po sa early warning system. Ano po. So yun po yung apat na elements: risk knowledge, monitoring, warning service, dissemination and communication, and the last po yung response capability. Ano po. So tandaan po natin na ito pong apat na elements po nito is dapat po is magkakaugnay o may coordination. Ano po. Dahil layunin po nito is yun nga po dapat ay nakasentro sa tao, especially po dun sa mga risk communities po natin. Ano po. Upang mabawasan po natin yung mga best possible na pwede pong hindi ka nais na mangyari. Ano po. So napaka-importante po ng apat na ito dahil pag nag-fail po yung isa dito, so maaari pong mag-fail na rin po yung ating early warning system. Ano po. So next po. So may mga types po tayo ng early warning system o devices and usage. Ano po. So ito lang po yung sa Dingalan. Ano po, dito po sa amin. So
Ah, Thank you po dun sa dalawang kasamahan ko po sa MDRRM mo, ano po, sa Dilasag, sa Kadinalungan, nag-share po sila ng input nila. And dun po sa mga kasamahan ko rin po sa ibang MDRRM mo, ano po. So hindi po sila nakapag-send, baka po busy, ano po. Ah, Ito pong types ng early warning device and system, ito pong i-discuss ko, ito po yung sa Dingalan lang po, ano po. So, alam ko po na marami na pong mas high-tech dito ng mga early warning system o early warning device tulad po ng nabanggit ko kanina. So, sayang nga lang po at hindi po naibigay ng iba pong mga kasamahan ko po sa MDRRM o ano po para po sana naisama ko din po sa presentation ko po ngayong umaga. Ano po. So, una po yung automated weather station. Ano po. So, andyan po yung ating automated rain gauge, yung ating water level monitoring system, the earthquake intensity meter, the siren, ano po. So, meron po tayong automated, may manual and portable siren, the public address system, the water and flood level marker, ano po, CCTV, then yung mga batingaw po natin and bell, ganun din po yung gale warning pole, ISDA app, smart infocast, and then mga early warning signages. Ano po. Sige po, at isa-isahin po natin siya. Next po. So, before po mag-proceed dun po pala, i-ano lang po natin, ipaliwanag lang po natin kung ano po yung early warning device. Ano po. So, sabi dito ay early warning tool or equipment that is primarily used in detecting, monitoring, reading, measuring the amount and volume of water, the strong wind, and others po, ano po, to serve as a basis to determine the specific action to be taken and tools to inform and warn communities to follow community-based intervention based on the agreed plan. Ano po. So ito daw po ay pangunahing ginagamit, ano po, para po sa pag-detect, pag-monitor, ano po, at pagbasa o pagsukat, ano po, maaaring sa tubig, ganoon din po sa lakas ng hangin at ganoon din po sa temperatura o temperature po. Ano po? So layunin po nito, ano po, tulad ng binabanggit ko rin kanina na magsilbing ano po, batayan para po sa mga nararapat po na aksyon, ano po, na kailangan pong gawin upang maprotektahan po natin, ano po, yung ating komunidad, ano po, dulot po ng mga panganib na pwede po natin maranasan po. So, sige po, next po. So, automated weather station, ano po. So, ang pagkakaalam ko, lahat po ng bayan po sa Aurora is nabigyan po ng automated weather station. Ano po. So, ito po ay bigay po ng PDRRM po. Ano po. So, tama po ba sa mga barangay? Nakikita po ba natin yan? Yung automated weather station po natin sa ating pong mga bayan. Ano po. So, yan po. So, define po natin ano po yung automated weather station. Sabi po is designed to monitor and record atmospheric condition automatically without the need for human observation. It is commonly used in meteorology. Ano po? So, pag sinabi natin meteorology, ito po ay pag-aaral, ano po, tungkol po sa kilos o lagay po ng panahon. Ano po? So, sa disaster risk reduction, ano po? So, tayo po mga nasa BDR o ganun din po sa ating mga nasa MDRRM mo. Ano po? So, gamit po natin yung ating mga automated weather station. Ano po? Ganun din po sa agriculture and other fields that require accurate and timely weather data. Ano po? So, next po. May mga key components po ang automated weather station. Ano po? So, una po yung sensor, ano na tinatawag po natin. So, the sensor, this measure the various weather elements. So, isa-isahin po natin. Thermometer, so alam po naman natin yan. Ano po? Ito po yung sa ating temperatura, ano po, gaano ba kainit o gaano ba kalamig. Ano po? So,
hygrometer, yung humidity. Ano po, ito po yung tinatawag po natin na moisture o tubig po sa hangin. Ano po. And then barometer o yung ating tinatawag na atmospheric pressure. Ano po. So atmospheric pressure, pag mababa po yan, possible po may sama ng panahon o pwede pong may paparating po na bagyo pag bumababa po yung ating barometer. Ano po. And then the anemometer, ano po, o yung tinatawag natin na wind speed. Ano po. So dito po, sinusukat po niya ano po yung lakas o bilis ng hangin. Ano po. So expect po natin pagka malakas din paparating na bagyo, so malakas din siyempre yung hangin po. Ano po. So anemometer po yung sumusukat po dyan. Yung wind vane o yung wind direction. Ano po. So ito po yung halimbawa, at saan po yung direction po ng hangin, pa northeast ba o pa southwest, ano po. So yan po yun. And then rain gauge, dito tayo lagi natin naririnig, ano po, yung rain gauge, ano po. So dito sinusukat po yung dami ng ulan, ano po. So yun. And then may tinatawag din pong solar radiation sensor, ano po. And then bukod po sa sensor, yung another components po, yung data logger po natin. So dito lahat ng mga records ang nabanggit po kanina, so dito po siya pumapasok. Ano po, kumbaga yun yung pinaka-storage po niya. Ano po yung data logger na tinatawag po natin. And then another components po ng automated weather station, yung ating power supply. Ano po. So yung pong automated weather station po namin dito is solar powered po siya. So kahit mawalan po ng kuryente, so dire-diretso lang po yung kanyang operation. Ano po. And then yung telemetry system, siya po yung nagtatransmit ng data. Ano po, from the data logger papunta po dun sa server. Ano po. So dito na natin nakikita yung lahat ng mga data na nakuha from the sensor na record o na-store sa data logger. So pumupunta niya sa server o tinatawag nating telemetry system. Ano po. And then the last, yung enclosure o yung stand. Ano po. So siyempre para po maprotektahan yung ating mga automated weather station, so dapat po ay meron pong mga nakasarado o meron siyang parang mga harang, ano po, para hindi po nakawin. So, yan po yung mga key components po ng automated weather station. So, pag nakita po ninyo yan sa inyong pong mga bayan-bayan. So, next po. Ano po ba yung next po? Yung purpose and uses po ng ating mga automated weather station. Ano po? So, siyempre, yung ating weather monitoring. Ano po? So, ginagamit po natin po to for the real-time observation and monitoring. Ano po? Malaman natin ano ba yung panahon, gaano ba kainit, gaano ba kalakas yung hangin, yan. Ano po. And then the disaster preparedness, ano po. So, para ma-detect natin, ano po, kung may paparating ba na signal. So, kung may parating ba na floods, ano po, or drought, ano po. Siyempre, pag typhoon, andyan po yung ating wind signal, katulad na binabanggit ko kanina, yung wind vane. Yung sa floods po, yung ating sa rain gauge. Yung sa drought naman po, yung sa temperature po. So, ginagamit din po natin yan, yung automated weather station para po sa disaster preparedness. And then the agriculture, ano po. So, isa po sa pinaka nagagamit ang automated weather station pagdating po sa agriculture. Bakit po? Kasi katulad po dito sa Dingalan, meron pong nilagay dito na automated weather station, ang purpose nila lang is for the agriculture. Ano po? Kumbaga, sa pamagitan ng automated weather station, nalalaman nung mga mau namin kung kailan ba pwedeng itanim yung gantong uri ng pananim na to, kung kailan ba maulan. So yun. So nalalaman po ng ating automated weather station. So nagagamit po natin mga sa agriculture. Ano po. And then sa research and climate studies, and then the aviation and marine operation. Ano po. So pansinin niyo po sa mga aviation and marine operation, may mga naka-install po dyan na automated weather station. Tingnan nila kung siyempre kung safe ba,
kung lumaot yung ating mga sasakyan pandagat o kaya sa mga airport, kung okay ba yung lakas ng hangin, hindi ba umuulan. So, yun. So, nagagamit din po ang automated weather station pagdating sa aviation and marine operation. So, yan po yung mga purpose ng and uses po ng automated weather station po na. Sige po, next po. So, may mga parts po ang automated weather station. So, nabanggit ko naman na rin yan kanina. Ano po? Sa solar panel, ano po? So, yan. I-ano nyo na lang po kung saan yung parang malapad po dyan. Yan po yung solar panel. Ano po? Yung wind speed o sensor. So, kung may makikita ko sa may bandang taas, yung parang bilog na 3, o yan po yung wind speed. Ano po? And then, yung wind direction, yung para po siyang arrow sa pinakataas. O, yan po yun, yung wind direction. And then, temperature and humidity sensor, yung pong maliit na kulay puti. Ayan, yan po yun. And then, the tipping bucket, rain gauge sensor, yan po yung kulay puti na may kulay itim sa taas. Ano po? So, yan, dyan po pumapasok yung ulan. Dyan po nasusukat kung gaano ba karami yung ulan na pumatak. Ano po? And then, the data logger, wala po dyan, nasa baba. Hindi na po nakuha sa picture. Ano po? Yung katulad na binabanggit ko, lahat po ng nakukuha na data, ano po, ay doon po pumupunta sa data logger. So, yan po yung mga parts ng ating mga automated weather station. So, next po, paano po siya? Ayan po. Yan po yung picture ng aming automated weather station dito po sa Dingalan. Ano po? So makikita po siya sa aming municipal hall. Ano po? Barangay Poblacion Dingalan Aurora. Yan po ay bigay po ng province, ano po, ng PDRRM mo sa amin, ano po. And then yan, katulad na nabanggit ko kanina, na lahat po yata ng bayan is nabigyan po ng ganyan. Ano po? Sige po, next po. Ito po ay sa barangay sa Dinalungan. Ano po yung kanilang automated weather station. And then sa barangay Maligaya naman po itong nasa left side, yung mataas. Ayan po, sa barangay Maligaya de la Santa Aurora. Ano po. So yung iba po ay hindi ko na po nakuha dahil hindi po sila nakapag-send ng kanilang mga automated weather station sa iba't ibang bayan po dito po sa Aurora. Sige po, next po. Ayan. So, punta na po tayo sa automated rain gauge. Ano po? So, part siya ng automated weather station, automated rain gauge. Ano po? So, yung automated rain gauge ay a device that measure rainfall and automatically records and transmit the data without requiring manual input or observation. So, simple lang po. So, para po masukat yung dami po ng ulan, ano po, na automatic na po na nare-record, ano po, papunta po doon sa data logger natin na binabanggit kanina, na hindi na po kailangan manu-manuhin o manu-mano nating tingnan o sukatin. Ano po. So, pamagitan ng automated rain gauge ay makikita na po natin yung dami o sukat po ng ulan na maaaring pumatak po sa ating bayan o sa ating pong barangay po. So, sige po, next po. So, saan ba natin ginagamit ang automated rain gauge? So, sabi po dito, it is used to study the present as well as the future condition of water resources. Ano po? The next po, to determine the amount of rainfall with respect to the time at particular place o area. Ano, patulad po ng nabanggit po kanina na malalaman na po natin kung gaano ba kadami o kadami po ba yung pumatak na ulan po dito po sa inyong barangay o po sa ating bayanan po sa pamagitan po ng ating automated rain gauge. Ano po. So, sabi din po dito, it is used to predict the water precipitation of particular place to make the stable structure like dam, road, and others. Ano po. And then the last, ano po, to help design the drainage by showing the discharge of precipitation of given interval of time. Ano po. So yun, yung ating mga automated rain gauge, ginagamit din po natin sa ating mga infrastructure. Ano po. So para malaman natin ano ba yung possible na i-design natin
dun sa particular na yon, ano po, sa pamagitan po ng ating mga automated ring gauge. Kung gaano ba kakapal o gaano ba kalawak na drainage yung pwede natin gawin. Ano po. So, yan po yung mga usage po ng automated ring gauge po natin. Next po. So, how it works po yung ating automated ring gauge. So, meron po siyang sensor, ano po, para matukoy yung dami ng ulan. Yun nga, pinakita ko naman sa kanya kanina. And then, pagka po nasukat na siya, pumupunta po yung sensor po na yun, nakakonect po sa data logger. Ano po, so dun siya nag-store, dun siya nag-save, katulad na binabanggit ko kanina. And then itatransmit na po siya sa server po natin. Ano po? So sa server na po natin, doon na po natin ma-access yung kung gaano ba kadami yung ulan na pumatak po sa atin. Ano po? Sige po, next po. So sa amin, sige po, next po. Ayan. So sa amin, paano ba namin na-access kung gaano ba kadami o kadami yung pumatak na ulan po sa amin sa pangitan po ng automated ring gauge. Ano po? So meron pong link kami na binigay po sa amin ang PDRRM mo. So pag click po namin yung link, ayan, ito na po yung mag-a-appear sa amin. Ano po? So makikita po natin dyan. Ayan. So may mga data po dyan tayo makikita. Tulad po ng rain. Ayan, ngayon po nakita po dyan sa presentation is 00. Yan. And then, yung wind speed po, makikita din po dyan. Yung lakas ng hangin, ano po, yung bugso, yung wind direction. And then, ganun din po sa temperature. Ano po. Pero yung dinidiscuss ko po ngayon is the rain. Ano po. So, ma-access po namin siya through link na binigay po sa amin. So, pag click po namin yan, so, yan na po yung makikita po namin. So, paano po naabisuhan kami kung ang malakas na po yung ulan, ano po, at kailangan na po namin magbigay po ng babala sa aming pong mga kababayan. Ano po. So, next po. So, automatic po siya. Yan, na may magsesend po sa amin. Ano po, na warning. Ayan, katulad po niyan. So, yan po yung sinesend po namin sa BDRRM po namin o kaya po sa community po namin, especially po dun sa mga high risk po namin na area. So yan na kailangan na po natin mag-alert kasi medyo mataas o marami na po yung tubig na pumatakbo dito po sa aming bayan. So sa pamagitan po nito is nakakapaghanda po yung aming mga kababayan. So yun po, yung regarding po sa automated ring gauge po. Next po. Yung po namang, ayan po, isang uri pa rin po ng automated weather station na binigay po sa amin. Ano po. So ito po ay binigay sa amin last 2014 pa po ng Philippine Weather. Ano po. So ang pagkakaiba lang po nito, yung isa po kanina na ring gauge, automated weather station, ay kailangan pa po namin ng internet bago po namin makita yung mga data. Ano po. Pero dito po sa automated weather station po na to ay may sarili na po siyang monitor. Ito pong nasa gitna. So madali na po natin ma-access kahit po wala po siyang internet. So tingnan lang po namin yung itong device na to. So automatic po, nagre-record na po siya at actual na po namin agad nakikita kung gaano ba kalakas yung hangin, gaano ba kalakas yung ulan, gaano ba karami yung ulan, o gaano ba kalakas yung hangin. So yun, pagkakaiba lang nito, katulad ng binabanggit po kanina, ito po ay hindi na po namin kailangan na internet para po makakuha ng data. Yung kanina po kasi, kailangan pa po namin ng internet para po makakuha po ng data. Ano po. So yan po ay nakalagay po sa aming municipal hall. Ano po, sa taas po ng aming municipal hall. Sige po, next po. So, ang ginagawa din po namin, yung mga
nakuha po namin data doon is minamano-mano po namin para po may reference din po kami in case ay naging basis po namin po sa mga activities namin o kaya naman may mga program o kaya naman pag minsan yung MAU nanghihingi sa amin kung ganito bang buwan o ganito bang linggo ng buwan na ito is maulan. So yan yung isa din po sa naging basis namin, yan yung binibigay namin. So minamano-mano namin yung pag-i-input ng data doon po sa device po na pinakita ko po sa inyo kanina. Sige po, next po. So next po is the water level monitoring. So ito po yung tinatawag din natin na local flood early warning system. So ito po ay dinisenyo para po sukatin po yung taas o kaya naman po yung antas ng tubig. So karaniwan ito po ay nakalagay sa mga tulay po natin. Yung ating mga water level monitoring system. So napakalaking pakinabang po nito, especially po dun sa mga barangay o komunidad na madali pong bahain. So pamagitan po ng water level monitoring ay nakapagbibigay po tayo ng maagang babala upang sila po ay makapaghanda. So water level monitoring, panukat o makita po natin yung antas o yung taas po ng tubig po. Sige po, next po. So ito po yung aming water level monitoring sa bayan po ng Dingalan. So nakalagay po siya sa aming bridge sa boundary po ng barangay Taragsakan and Debaldabil. So kung mapapansin nyo po, nilalagyan po namin ng signage para po yung ibang community ay nalalaman yung equipment na yun kung para saan po ba. Kasi pag minsan din, ay pag hindi natin nilalagyan ng ganyan, yung iba ninanakaw o kaya sinisira. So sayang po yung device. So maganda po na lagyan po natin ng mga signages yung ating mga early warning po natin sa ating mga barangay o sa ating po mga bayan. Sige po, next po. So ito naman po ay sa bayan po ng Dilasag. Ito yung kanilang water monitoring system, yung nasa left side. Yung sa right side po ay sa Dinalungan po ito. Kanilang mga water monitoring system po. Sige po, next po. So how it works po? So meron po siyang sensor. Ayan, binilugan ko po siya ng kulay orange. So, hindi ko lang po alam kung ito po ay ultrasonic sensor o radar sensor. Siya po yung nagde-detect kung gaano po kataas yung tubig. Yan pong bilog po na kulay orange po na yan. So, pag na-detect po na yan, papasok po siya uli sa data logger. Ito pong nasa loob. And then, papasok na po siya sa telemetry. Papunta po sa server. So, doon ma-access po natin uli siya through kung may internet po tayo, so malalaman po natin kung gaano kataas yung tubig. Di na po natin kailangan manumanuhin, napuntahan yung ating mga kailugan kung gaano po kataas. So ganoon lang po siya nagwo-work, yung ating water level monitoring. Sige po, next po. Ayan. So katulad ng binanggit ko kanina, di ba? Pumapasok po siya sa server. So meron po uling link na binigay po sa amin kung paano po namin makikita kung gaano kataas yung tubig po sa area na yan. Ayan po. So may bilog po siya dyan. Ayan. So dyan po namin makikita kung halimbawa 1 metro ba, 2 metro o 3 metro ba yung taas po ng tubig dun po sa particular area po na nilagyan po ng water level monitoring system. So next po. Yan. So alam ko po kayo ay familiar na po sa earthquake intensity meter. At ang alam ko po ay lahat po yata ng bayan ay meron na rin pong earthquake intensity meter dito po sa Aurora. So ito pong instrumento nito ay
sinusukat kung gaano po ba kalakas yung pagyanig ng lupa dulot po ng lindol sa isang particular area o lugar po. So magkaiba po ang seismograph sa earthquake intensity meter po. So next po. So paano po siya nag-work po? So meron po siyang tinatawag na sensing ground motion po. May parang box po siya sa baba, hindi lang po makikita mamaya kapag pinakita yung picture ng earthquake intensity meter po. So siya po yung nagdi-detect kung gaano po kalakas yung lindol po o yung pagyanig po doon po sa area po. Yun po yung sensing ground motion po. And pagka po na nagkaroon ng lindol, na-detect po niya, so ipaprocess po yung data. Ipaprocess po yung data para po ma-record into digitally real time. And then, after po nun, yung value po is mag-a-appear na po dun sa ating intensity scale. Po. Sige nga po, pakita nga po yung next. Yan. So yan, din po natin makikita kung gaano po kalakas po yung pagyanig po. So yan po. Then after po niyan, ay pupunta na po siya, o yung server po nung galing dyan, pupunta na po siya sa PBox. Po. So kaya kung mapapansin nyo, o makikita nyo po dun sa website ng PBox, so makikita na po agad, so automatic na po agad magre-record kung gaano po kalakas o gaano po ba katindi yung lindol nangyari po dun sa particular area po na yan. Yun po ay sa pamagitan po ng earthquake intensity meter. Po. So dyan na po pinupost ng PBox through kanilang mga social media o kaya naman po sa kanilang website. Po. Sige po, next po. So yan, kami din po, nire-record din po namin siya mano-mano. Po, so pag nalaman po namin na meron pong nagkaroon ng pagyanig, so kinukuha po namin yung data and then nililipat po namin dun sa aming parang pinaka-data po na earthquake intensity meter monitoring po namin na tinatawag. So kahit na pag minsan kasi hindi nahirapan kami hanapin doon sa website o sa Facebook ng PBox. So at least dyan, pag nagkaroon po ng lindol, so madali na po namin makikita kasi na-record na po namin sa aming monitoring. Sige po, next po. Wag na po yan. Sige po, next na po tayo dyan. So, yan po. Next po tayo sa early warning system o device. So, yung emergency siren po. So, alam ko rin po na halos lahat po ng bayan po sa Aurora ay may mga emergency siren na sobrang malaki po ang pakinabang para po magbigay po ng maagang babala sa ating pong mga kababayan o sa komunidad, lalo na po kung meron pong paparating na disaster po. So yung emergency siren is a powerful acoustic device deployed to alert a broad area or specific communities about an urgent threat. Po, katulad po ng mga impending typhoon o flash flood, tsunami, or other significant disaster. Po. So alam ko naman na particular na po kayo o alam na po ninyo po ang siren dahil yun nga, nakikita na po ninyo yan po sa inyo pong mga bayan. Po. Isa po siguro sa pinakamagandang siren sa nakabit sa Aurora yung project po ng sa bayan po ng Maria Aurora. Alam ko po yung budget nito is nanggaling po sa DILG. So napakagaling o napakaganda po ng ginawa po nilang emergency siren po doon.
Ano po, so almost nasa 4 point something million po yata yung emergency siren na yon, ano po. Pero alam ko may kasama po yata mga CCTV, ano po. So ano din po namin, yung pangarap din po namin na magkaroon po ng ganung kagandang emergency siren, ano po. So yung alam ko po meron din po ang Dipakulaw. So maganda din po yung siren po nila, and yung sa San Luis, ano po. So nakita ko na rin po yung sa San Luis, maganda rin po yung kanilang emergency siren po noon, ano po. So malaki po ang pakinabang ng emergency siren. Ano, hindi na natin kailangan uh, magbahay-bahay. Ano, sa pamagitan ng tunog na to is ma-alarma agad natin yung ating mga kababayan na kailangan nilang maghanda o kailangan nilang gumawa ng mga hakbang, ano po, para po sa kanila pong kaligtasan, ano po. So yung aming pong early warning emergency siren dito is a single tone lang po. So almost nasa 500 meters lang po yung inaabot nito hanggang sa 1 kilometer, ano po. So depende pa po kung may harang. Pero based on the assessment po namin, yun nga po, umaabot lang ng 500 to 1 kilometer yung naaabot po ng emergency siren po namin. Sige po, next po. So yan po, yung aming emergency siren dito. So yung pong nasa left side po, yung parang plato na yun, nasa taas. Ano po? So nakasama na rin po siya sa aming automated weather station. Ano po? Ayan. So ito po yung controller po ng aming emergency siren. So diyan po ay may time po diyan, 30 minutes, 1 minute, o kaya po 2 minutes, o kaya pwede din naman pong mano-mano. Ano po, yung paggamit po namin ng emergency siren dito po sa aming bayan sa Dingalan. Ano po. Sige po, next po. Ayan, kung isusumpo natin, yan po yung aming emergency siren. So single lang po yan, single tone lang po yan. Isa lang po yung tunog na pinoproduce po yan. Sige po, next po. Ito po yung during Typhoon Pipito, ano po, nung ginamit po namin yung siren. Sige po, paki-play po. Mapi-play po kaya. Pwede pong ma-play, sir? Hindi. Wait lang, sir, i-ask ko lang po sa secretariat kung pwedeng i-play. Give us a second lang po. Ayan. Sige po, parang di na po yata, ayaw po yata naka-PDF. Oh my God, anong sliding? Oh, sorry. Oh God. Nahanap Sir, lang next slide na lang natin. Sige po, okay lang po, sir. Sige po, okay lang po. So, single tone lang naman po yan. Sa karaniwan po natin narinig na siren. Ano po? So, yung pong siren po namin, yung 50% po sana, ginamit po namin ng Typhoon Pipito. Ano po? Dahil nagkaroon po kami ng forced evacuation po doon. Ano po? So, pinatulog po namin sila o siya para po makapag-prepare at makapaghanda, at kung kinakailangan ay mag-evacuate po yung aming mga kababayan. Ano po? So, yun po. So, sige po, next po. Wait lang, Sir Christian. Ayan na pa. Ayan. Kung how it works, so simple lang naman po. Ano po, kung may paparating po na disaster, yung aming pong operation and warning staff, and yun, o kaya naman po yung aking dinesignate, ano po, siya po yung authorized lang po na gumamit nitong siren po na to. Ano po. So yung siren po namin is manual po dito. Ano po. So yun. So ganoon lang po siya kung paano po mag-works. Ano po. So yun nga po,
Ang purpose po nun, makapagbigay ng maagang babala at makapaghanda po yung aming mga kababayan. Ano po. So, yun. Next po. So, yung advantage po nito, real-time alerts, ano po, yun nga, agad-agad, makapagbigay ka agad ng babala, ano po, sa mga community, particular na po sa mga high-risk area, ano po, sa pamagitan po ng emergency siren. And then, the wide coverage, even areas without internet, ano po, so pag narinig nila yung siren, ma-alarma sila, kailangan nila maganda, ano po. And then, ayun nga po, life-saving from, ano po. So, yan po yung mga advantage ng siren. So, may disadvantage din yan, yung siren namin dito, pag nagkaroon ng brownout, so hindi na namin siya magagamit. Pero may backup naman kami yung generator. Ano po. So, pag nag-brownout yung Arelco, generator yung ginagamit po namin. Ano po. So, next po. So, yan po yung mga siren po na meron po kami dito sa Dingalan. Yung portable siren po namin. So, nasa 200 meters lang po yung itong isa na to, yung left side. 200 meters lang po yung pwedeng makarinig ng siren na yan. So, nakalagay po yan sa community peace landing po namin. And then, may manual siren din po kami. So, mano-mano po yan na pinapaikot. So, ito pong mano-mano to karaniwan, manual siren na to, karaniwan po namin itong ginagamit pagka po meron po kaming mga drills. Ayan, yan po yung bit po namin. Kung may earthquake drill, o kaya po ay tsunami, o kaya po may typhoon drill. Ano po? Yan pong manual siren po na yan. Sige po, next po. Yan po yung aming threshold. Ano po, kung paano po namin maipaparating. Ano po, yung ibig sabihin o kung ano po yung dapat gawin ng community pag narinig po na nila yung tunog po ng siren po na yan. Ano po. So, 30 minutes po na may kasamang babala, ano po, maging alerto po yung mga tao. And then 1 minute naman po na may kasamang babala is kailangan po maging pake. At kung 2 minuto na po na pagtunog ng sirena na may kasamang babala, so kailangan na po nilang lumikas at pumunta po sa mga designated evacuation po nila. So, simple lang naman po yung instruction po sa paggamit po, pag-unawa po ng siren po namin dito sa bayan ng Dingalan. Next po. Meron po akong nakuha from Dilasag. Sige po, next po. Ito po sa Dilasag po yata ito. So, sinasabi po dito, pagkat po 3 minuto na pagtunog ng sirena, so may paparating daw po na imminent possible disaster. Ano po? So, kailangan na po mag-evacuate ng mga tiga-Dilasag. Ano po? So, pagka naman daw po 45 seconds to 1 minute, ano po? So, parang sa drill and exercise po nila ginagamit. And pagka po ano ba? 20 seconds, so tinetest lang po yung kanilang siren. And then pagka po 3 minuto na dire-diretso, yan nga po. Kailangan na po din nilang pagka po naman pala bell yun, saka improvised bell, ano po, 3 minuto. So yan po yung sa Dilasag na ginagamit nila. Ano po. Next po, ito naman po ay sa Dinalungan. Ano po. So 1 minute na siren po. So kailangan po nilang mag-prepared o maghanda. Pagka naman po 2 minuto ng pagtunog ng sirena, kailangan nila mag-evacuate. And pagka po 3 minuto at dire-diretso yung tunog ng sirena, is kailangan po forced evacuation na po. O, sa Dinalungan po yan. So, nangingi po kasi ako sa kanila ng mga, yun nga, tulad na binabanggit ko, mga early warning system po na ginagamit po nila sa kanilang bayan. So, next po. So, meron din po kami another emergency siren, nakalagay po ito sa feeder port po namin sa Barangay Paltik. Ayan po, para po siyang trompa. So may PA system na rin po siya. So ito po kasi Paltik ang danger zone namin. Ano po? Pinaka high risk po na barangay po sa bayan po ng Dingalan. Ano po?
So yan, meron po kami emergency siren na kinabit din po dyan. Sige, next po. Ayan. Ito naman po yung threshold, yung pinakita ko pong emergency siren, ano po, nung previous slide. So, gano'n lang din po yan. 3 minuto, 1 minuto, saka po 2 minuto. Sige po, next po. So, public address o PA system. Ano po? So, ito po, PA system ay karaniwan po makikita po sa bawat barangay po namin. Ito po ay project ng barangay namin. Nakakatuwa lang na halos lahat po ng barangay po namin is may PA system na ginagamit po namin din na early warning system dito po sa aming bayan. Yun nga po, para po makapagbigay din ng mga iba pang mga information particular na po kung may paparating po na disaster. O ginagamit din namin kung kailangan magpa-evacuate o may mga announcement po kami. Katulad po kung may paparating po na sama ng panahon o yung mga activities po namin regarding the DRR. So, yan po. The public address system. Sige po, next po. So, maganda po tong PA system na to kasi napapabilis agad yung pagbibigay ng information sa mga ng mga barangay sa komunidad na hindi na nila kailangan pang mag-ikot-ikot sa mga bahay-bahay through PA system, announce lang po nila doon. So maririnig na po agad nung community kung ano man po yung naisiparating po ng barangay. So may components po ang PA system. So yung microphone, ayan, makikita nyo naman po. So then siyempre magsasalita para po banggitin o sabihin ko ano po yung mga naisiparating. Amplifier, yan pong kulay itim po na yan na parang box. And then yung speaker, ayun po, yung karaniwan pong nakasabit po yan sa mga poste ng kuryente dito po sa aming barangay. And then the power supplies po para po magamit po yung PA system. So next po. So papaano po how it used in early warning system? Ayun nga po, katulad ng binabanggit po. So ginagamit po natin siya pag po may paparating po na bagyo o may malakas po na ulan. Kailangan po maghanda po ng aming mga kababayan o kailangan po mag-evacuate ng aming mga kababayan. So napakalaking pakinabang po ng mga PA system po dito po na nakalagay o na-install po sa bawat barangay po sa amin dito po sa bayan ng Dingalan. Sige po, next po. So ito na po yung may mga barangay po na may public address po dito po sa Dingalan. Barangay Buna, Barangay Paltik, Barangay Karagsakan, Barangay Matawi, Barangay Butas ng Bato, and Barangay Dabil-Dabilan. So asahan po natin yung sa mga susunod po na buwan o taon is madaragdagan pa po yung aming barangay na mayroon po mga PA system. Sige po, next po. So ayan po, yung mga picture po ng mga PA system po na nakabit po sa bawat barangay po dito po sa Dingalan. So yun nga, karaniwan silang mga nakakabit sa mga poste ng kuryente. So karaniwan nakalagay din yan sa mga high-risk community po namin. Sige po, next po. So ayan, pag sinumpo natin, so ganyan po siya. So malakas po siya. So pagka po ginagamit ng barangay, halos lahat po ng area po namin, so naririnig po yung yung PA system po. So yan. So yan po yung PA system. Next, early warning device. So early warning system po is the flood and water level marker. So hindi na rin po ito bago sa atin. Dahil halos po din ng barangay ay meron gantong mga nakalagay. Particular na po dun sa mga flood prone area. So itong mga flood water level marker po na to, yun nga, sinusukat din po niya kung gaano kalalim o yung level ng tubig. So nakalagay po siya
o naka-paint po siya sa ating mga poste ng tulay. Ano po? So karaniwan po, ito po ay may mga mark tayong makikita. Ano po? So may measurement. Ano po? So iba po feet, yung iba naman po ay meter. Ano po? So depende po. Pero dito po sa amin ay meter po ang nakalagay po dito po sa tinggalan. Ano po? So ginagamit po natin siya, siyempre, yun nga, para ma-monitor po natin yung taas o kung gaano ba yung level ng tubig, ano po, mga flood-prone areas po natin. Sige po, next po. So ito, sa Dinalungan po to, nakuha ko po sa Dinalungan. Yan, ganyan po yung kanilang water level of flood marker sa kanila. So kulay dilaw, monitor, kulay orange, alert, and then kulay red is evacuate o lumikas. Ano po? Next po. So ito naman po ay sa Dilasag naman po ito. So makikita po natin yung mga preparedness action na pwede pong gawin ng community at ganoon din po ng barangay. Ano po? So pag yellow daw po, kailangan na pong mag-prepare o maghanda. Pagka naman po orange, yun nga, kailangan siyang medyo maliit po sa akin paglikas o kailangan lumikas, ano po. And then pagka po red ay dangerous o risk, ano po. So kailangan na rin po force evacuation. Pag kumbaga kung na-meet na po yung kulay dilaw, level ng tubig, yun nga, kailangan mag-prepare. Kung red, so kailangan na po mag-evacuate. So yun lang po yung ibig sabihin po niya. Sige po, next po. Ayan po, sa Dingalan po, ito po yung amin. Ano po. So mga naka-install po sa aming mga bawat tulay, yung aming mga flood marker o flood meter. Sige po, next po. So mas maganda rin daw po yung ating mga flood marker o flood water level is may mga PA system o may siren. Ano po. Lagyan din po natin ng CCTV o lagyan din po natin ng rain gauge para po maging comprehensive po yung ating EWS. Sige po, next po. Ayan. So, yung CCTV, ginagamit na rin po namin siyang EWS kasi namomonitor po nito yung mga flood-prone area po namin dito po sa Dingalan. So, malaking pakinabang po yung CCTV sa amin kasi hindi na po namin kailangan pa pumunta dun sa area. Ano po? So, dyan, pamagitan ng CCTV, makita namin, malaki na yung tubig dito. So, ina-advise na po namin yung aming mga kababayan. Ano po? Na kailangan nila maghanda. So, yan po yung aming CCTV dito sa Dingalan. So, nasa 45 na cameras na po yung naka-install po namin. Ano po? Dito po sa amin. Sige po, next po. Ayan. 4 minutes na lang before 12. Ano po? So, Batingaw o Bell, ano po? So, ito po siguro yung pinaka-common o pinaka-matagal na ginagamit natin na early warning system. Ano po? Sa Aurora. Dito rin po sa Dingalan, ano po, nung 2014, nung ako po ay napasok dito sa MDRRMO. So, naabutan ko na po yung mga bell. May mga bell na po sila na ginagamit nila as early warning system. Ano po? So, yung mga bell po pala na nilagay dito is binigay po siya ng NGOs. Accord po yata ang nagbigay dito sa amin. So, nagbigay po sila every barangay. Ano po? At base sa kanilang contingency plan, pag tumunog po itong mga bell na to, ibig sabihin ay may mga panganib na pwede pong dumating. Ano po? So, napakalaki po ng pakinabang nitong bell na po to sa pagbibigay po ng babala, particular na po sa mga high-risk area po namin dito po sa bayan ng Dingalan po. So yun, ginagamit po namin siya. May paparating na bagyo, may paparating o may baha o mayroon pong landslide o may mga other hazard po. Ano po. So, sige po, next po. So, napaka-effective nito, nabanggit ko kanina dahil hindi na to
kailangan natin ng electricity o technology. Ano po, so mano-mano. At pwede po itong marinig po sa malawak o pwedeng marinig sa malawak na area. Ano po? O long distance. Ano po? So, yun nga. Tulad ng ginagamit ko, matagal na itong ginagamit ng mga resident o community namin. So, pag may narinig nila yung bell, ibig sabihin po may possible na may paparating po na disaster. Ano po? So, inexpensive din siya and low maintenance. Ano po? And then, yun, napaka-functional po niya during typhoon. Ano po? Especially po nag-brown out. Ano po? So, yun po. Yun po yung sa bell. Next po. So, yung threshold po namin pagdating po sa bell, ano po? So, pagka po 30 seconds na may bell o narinig po nila na 30 seconds yung pagtunog ng bell, ibig sabihin kailangan po nila maging alerto. Ano po? Pagka naman po 1 minute na pagtunog ng bell, kailangan po nila maging pake. At pagka po 2 minuto hanggang pataas is kailangan na po nilang lumikas o kailangan po nilang mag-force evacuate. Ano po? O force evacuation na. So, yun lang naman po yung paggamit po ng bell namin po dito sa Bingalanan po. Sige po, next po. So, yan. Yan po yung mga bell po na naka-install po dito sa amin. Ano po? So, kung mapapansin niyo po, may mga pedestal po siyang pinagsasabitan ng bell. Ano po, talagang inobligado po namin lahat ng barangay na yung bell po ninyo ay lagyan nyo ng pedestal para maganda na rin po siyang tingnan. Ano po, yung iba po kasi kung san lang nakasabit yung mga bell. Ano po. So, maganda siya tingnan pagka po yan, yung mga pedestal po siya. Po, next Hello. Next po, ma'am. Ayan. So, yan din po. Sample din po ng bell namin. Ano po. So, sa Barangay Aplaya, sige po. May video po sana yan kung paano gamitin din yung bell. So, hindi nga lang po mape-play. So, siguro po pa-next na lang po. So, advantage po niya, yun nga, nabanggit ko na rin, low cost and low maintenance, easy to understand, and then operates, kahit po wala po siyang brand out o walang kuryente. Ano po. Pukpukin nyo lang po ng pukpukin ng martilyo. Ayan, tutulog na po siya. Makapagbigay na po siya ng maagang babala sa mga community po natin. Ano po. Sige po, next po. Gale warning pole. Ayan, yung gale warning pole ay since 2016, ginagamit na po namin siya para po magbigay ng babala o abiso po sa ating pong mga mangingisda. Ano po, kasi nung mga nakaraang taon, naging problema po talaga namin yan dahil kahit malakas po yung alon, ay sige pa rin po yung aming mga misda na lumaot. Pero nung naglagay po kami ng gale warning pole noong 2016 hanggang ngayon, ay kahit papano ay na-alert po yung aming mga mangingisda. Ano po. So sige po, next po. Yan po yung aming gale warning pole. Ano po, nakalagay po sa community fish landing po yan. Yung iba pong gale warning pole namin is nasira na po noong Typhoon Ulysses. Ano po? So, ito lang po ibig sabihin ng gale warning. Pagka po kulay green, ibig sabihin po is maganda po yung panahon. Pwede lang po tayong lumaot. Ayan. Pwede rin po tayong maligo. Pagka po kulay pula, so hindi po tayo pwedeng lumaot. Bawal din po tayong maligo po sa karagatan dahil po malakas yung alon. Bago po tayo formally start ng ating session ngayong hapon, tinatawagan ko po ang secretariat ng ating Zoom para po sa ating icebreaker before we start. Ano po? So, yan po. Itina-turn over ko po ang Tina-turn over ko na po ang ating floor sa ating secretariat for our icebreaker this afternoon.
Yan, so may bonus yung ating mga nakita ng slide, ano? Pero yan po. Ah, ngayon po, tinaturn over ko na po kay Ma'am Angel for our icebreaker. Hello, welcome back. Ito-turn over ko na po kay Engineer Anna. Yan, hello po. Good afternoon. Am I loud and clear po? So, bago po tayo mag-start ulit kay Sir MDRR po ng Dingalan, so buhayin lang po natin ang ating mga isip. Maglaro po tayo ng Pinoy Mind Twister. So, for the instruction po ng ating game, read each question carefully and thoroughly and make sure you understand what is being asked before attempting to answer. And you have 20 seconds po to answer using the chat box. At wag po tayong ma-stress kung hindi po natin maisagot agad-agad. Yan, stay calm and focus. At sabi po ng ating laro ay panicking can lead to mistakes. Gaya din po ng ating sa disaster, kailangan po kalmado habang ginagawa ang mga duck, cover, and hold. So, ayan po. Meron po kaming sample. Ano lang po ito? Para lang po siyang bugtong. Kayang-kaya niyo po ito. So, una po, ako'y dumarating kahit ayaw mo. Dalay putik at tubig na todo. Kung hindi ka handa, lahat maaabot ko. Ano po ito? Chat nyo na po sa chat box ang ating mga kasagutan. Sino po ang nauna? Nakita niyo po ba sa slides, Charing? Anyway, sample lang naman po yan. So, congratulations po kay BLGU Bag 2. Ready na po kayo para sa ating susunod na bugtong. So, ito po yung sagot, baha. So, tama po kayong lahat. So, for the next po, wala akong paalam, basta na lang dumarating. Pinapayanig ko ang lupa, kisa may kayang pabagsakin. Ano po ito? Ayan, ang bibilis niyo pong sumagot. Pero wrong spelling is wrong po tayo, ha? Ayun. So, ang nauna po ay San Luis. Congratulations po, San Luis. Ito po ang tamang sagot, Lindol. Ayan, message for the note kung sino po ang mga ating winners. Paramihan po ito ng tamang nasagot. Next po. Ako'y isang tunog na dapat napakinggan. Kapag ako ay tumunog, oras na ng pag-iingat. Ano po ito? Meron po tayong tawag dito, may pa-clue po tayo. Ayan, may nakita na po kaming tamang sagot from MDRRMO San Luis. Ang bilis naman ni Ma'am. So siya po ulit ang nakakuha ng tamang sagot. Warning siren. So next po. Hindi doktor, hindi pulis, pero laging nauuna sa oras ng krisis. Laging handa, merong dala-dala. Ano po ito? Sino po ang nauna? So, from San Luis pa din po, pero hindi na siya si Ma'am Julian. So, si Ma'am Kelly, ang tamang sagot po ay rescue team or emergency responder. So, next. Wala akong paa, pero nilalakad ko ang buong bahay. Wala akong kamay, pero sinisira ko ang lahat ng madampian. Ano po ito? Nagsisimula po sa S or sa A sa Tagalog? Ano po ang nauna ulit? Ang gagaling ng mga taga San Luis. Si Ma'am Julian po ulit. Sunog o apoy? Next po. Minsan malakas, minsan mahina. Kung hindi mo inaasahan, kayo ay mahihirapan.
Dala nito ang tubig at hangin. Ano po ito? Ayaw. Parang hindi sila nahirapan sa ating mga pabugtong. Nagpapalitan lang po ang mga taga San Luis sa tamang sagot. So si Ma'am Kelly naman po ngayon ang nauna. Next po. Hindi tao, hindi hayop. Pero kaya niyang guluhin ang buhay mo. Minsan nagdudulot ng sakit, minsan takot. Hindi po ito ang inyong ex. Sagot na po. Oh, pwede naman yung English ano po, Miss Secretariat. Okay, so may nauna na po. Wala nga lang po siyang pangalan. 85000991 kung sino ka man po. So, ang tamang sagot po ay epidemya. Tama ba yung spelling niya? Ganun ba English? Okay lang. Gets naman. Sige po, epidemya. Next po. Ako'y hindi doktor, pero may gamot. Hindi ako bahay, pero may bandage at bulak. Sa oras ng sakuna, ako ang hanap mo talaga. Ano ako? Sagot na po. Ay, nauna na. Ayan, si Bagto ulit. Siya po yung kaunahan, pero sample lang kasi yun. BLGU Bagto, so ngayon pa lang po ang kanyang tamang sagot. So, next po. Hindi mo siya hinahanap kapag araw ay payapa. Pero kapag may lindol, baha o sunog, siya ang una mong hinahanap. Ano po ito? Mahalaga po ito tuwing may sakuna. Wow, ang gagaling talaga. So, San Luis po ulit. Miss Julian, Gina G. Ang bilis pumindot. Okay, next po. Bahay ko ay matibay, pagkain ko ay sapat. May radyo at first aid kit. Flashlight at mapa ng dapat. Hindi ako bahay kubo, hindi rin mansyon. Pero sa gitna ng sakuna, ako ay solusyon. Wow! Bumabawi po si BLGU Bagto. Hinahabol si San Luis. So, ito po ang ating tamang sagot, evacuation center. Next po, konti na lang po ito, padamihan po tayo ng tamang sagot. Laging nasa sulok, kadalasang nakakalimutan. Pero kapag may sunog, siya'y agad pinupuntahan. Ano po ito? Sino ang nauna? Oy, naiba naman. From Camarines. Spelling. Tama po. Yan. From Camarines Norte po, Barangay Gumaus, Paracale. Fire extinguisher. Last. Kapag ako'y naramdaman, huwag tumakbo. Huwag sumigaw, huwag malito. Ito na nga po yung sinasabi ko kanina. Umilalim sa mesa, ako ang dapat mong gawin. So, meron na po tayong tamang sagot. Duck, cover, and hold. Si Ma'am Julian po ulit. Yan lang po. So, ang nanalo po ay, ang ating pong overall winner ay si Ma'am Julian from MDRRMO San Luis Aurora. Congratulations po. Back to you, Sir RD. Okay po. So, good afternoon po ulit. Loud and clear po ba ako? Okay. So yan, buhay na buhay po kayo no, pagdating sa mga ganyang activity natin. Sana kapag time na po ng ating open forum, hinihiling din po natin na tayo din ay mag-participate, na mag-question din tayo ng mga hindi natin alam. Wag po kayo mahihiyang maglagay ng ating questions. Provided naman po yung ating link. And don't forget din po sa ating registration, baka may hindi pa po nakapag-attendance. Attendance link po natin and question links natin ay andito po sa chat box.
So, yan po, good afternoon. In continuation po ng ating session 2, may we call on Sir Christian June Dagasdas from Dingalan Aurora, MDRRMO. Andyan na po ba si Sir Christian? Ay, hello po sir, good afternoon po. Okay. Good afternoon, sir. Ayan, tuloy ko na po. Siguro ngayon hindi na masyadong magwawadali, ano po. Pero marami pa po yata magsasalita mamaya. Nakabahan po ako kanina, baka mawala ng signal, saka anong oras na rin. Ayan, ano po. So, in addition lang po doon sa gale warning poll kanina, ano po. So, paano po ba natin malalaman kung may gale warning, ano po, sa ating pong mga lugar, ano po. So, pwede po natin siya ma-access po sa website po ng pag-asa .dost.gov. Ano po. So, click nyo lang po yon and then hanapin nyo po yung weather. And then select nyo po yung marine doon and then makikita nyo po yung gale warning doon. Ano po. So nakalagay po doon minsan yung mga probinsya under po na meron po ng gale warning. So ibig sabihin kung meron pong gale warning, so inabisuhan po yung ating mga mangingisda ano po na wag muna sanang pumalaot. At yun din po yung nagiging basis namin ano po, para po kami ay magpalit ng mga plug, ano yung katulad po ng nasa screen na yan na biniscuss ko kanina. Kung may labas o issue ang pag-asa, ang gale warning, so kulay pula, so ibig sabihin, bawal po tayong pumalaot. Ano po? So kung kulay green naman is yon. Okay po yung ating karagatan, so pwede po tayong pumalaot. Ano po? Doon po sa website ng pag-asa, karaniwan po naglalabas ng advisory o ng bulletin. Ang pag-asa is sa gale warning is 6 a.m. po and then 6 p.m. po. Ano po. So sa mga barangay po na may coastal area, particular na po dun sa marami pong mga mangingisda, ano po. So malaki po yung maitutulong po nito. Ano po? Na magkaroon po tayo ng mga gale warning pole ano po sa ating pong mga barangay. Ang pagkakaalam ko po ang Dilasag at Dipakulaw ay may mga gale warning pole din po sila sa kanila pong mga bayan po nila. So yun po about sa gale warning. Sige po, next po. Ayan po yung parang threshold naman po ng Dilasag. Ano po. Halos the same lang po sa amin. Pero may dagdag po silang kulay yellow. Sa amin po kasi is green lang. And then red. Sa kanila po is meron pong yellow. Yung yellow po ay parang meron pong local, medyo thunderstorm is approaching the municipality. Parang may paparating po na babala, parang ganun po. Yung kanilang, pag kulay yellow po yung nakataas na watawat po. So, yun po. Sige po, next po. Ayan, ISDAP, ISDAP po. So, ito po, sayang lang po, hindi na to nagpa-function. Bali, ito po ay bigay ng BPAR sa aming MAU. So, napakalaking bagay din po sana ito sa aming mga mangingisda dahil ito po ay nagbibigay ng mga localized weather forecast. At ganun din po sa mga, kung may paparating po ng mga typhoon alerts, kahit na po yung mga cellphone, 'di ba? Hindi naman po masyadong technical yung ating mga mangingisda. So kahit na po keypad po siya o hindi Android yung kanilang cellphone, so makaka-receive po sila ng warning kung sakasakali pong may paparating po na sama ng panahon. So ito pong ISDAP na to is nag-operate po sa ilang barangay po sa amin. Barangay Aplaya, Barangay Butas na Bato, and Barangay Paltik. So ito po kasi yung karaniwan na pinakamarami po kaming mga isda. Yung Aplaya and Barangay Paltik. So sa pangitan na itong ISDAP na to, yun. So i-message lang po sila. So makaka-receive po yung mga isda. So yung mga isda po malalaman nila kung sila po ba is safe pumalaot o hindi po safe pumalaot po. So sayang nga lang po ay ang sabi po sa akin nung MAU namin is hindi na po siya ngayon functional kasi parang yung subscription po niya is nag-end na po. Pero i-workout po nila ito ulit na maibalik kasi malaki po yung naitutulong po dito sa ating po mga isda. Sige po, next po. May
Ayan. May video po sana yata ito, kaya lang hindi po yata pwedeng mag-play. Ano po. So kahit pong walang internet, ano po, basta kahit di keypad, so yan, makaka-receive po yung mga isda sa pamagitan po ng isda app. Sige po, pa-next na po kung di po kaya mag-play po ng video. So may video din po kasi yan. Sige po, next po. Yan. Another EWS po namin dito, yung Coastal Monitoring Weather Station. Ano po, ito po ay binigay po ng Pag-asa, yun, to monitor po yung aming coastal area. So ito po ay naka-install po sa amin sa Barangay Paltik. Ano po? So malaking bagay po ito para po makakuha ng data o sitwasyon o real-time situation po ng aming pong mga karagatan. Ano po? So ito po ay binigay ng Pag-asa after po ng Typhoon Ulysses. Ano po, dahil yung Dingalan po isa po sa naapektuhan ng Typhoon Ulysses na kung saan ay nagkaroon po kami ng storm surge. Ano po. So Pag-asa po ang nakaka-access po sa mga data po na ito. Sige po, next po. So ang Dingalan din po ay meron pong seismic station. Ano po, ito naman galing po ng PBOX. Ito po ay naka-install po sa barangay Umiray po namin. Ano po. So ito pong seismic station na po ay ang purpose po niyan is para po ma-enhance po yung monitoring ng PBOX in terms po ng earthquake. Ano po. And then ito pong station na to is equipped din po siya upang capable din po siya upang ma-record po yung mahina at malalakas na lindol. Ano po. So maganda din po ito kasi ito po ay solar powered din po itong device po na to. So hindi na po kailangan ng kuryente. Ano po. So ito pong mga data nito, ang nakaka-access lang po nito is the PBOX lang din po. So wala po kaming access po dito sa station po na to. Pero ang sabi po namin PBOX is pwede po kaming mag-request sa kanila ng mga data. Ano po. Na lahat po ng nakakollect nitong seismic station po nito na nakalocate po sa barangay po ng Umiray. So yun po. Next po. Ayan. So sa mga signages po natin, so part pa rin po nating mga early warning system po yan. So yung mga signages po natin, yung importance po nito, siyempre, through signages ay tumataas po yung awareness ng community about po dun sa mga hazard upang sila po ay higit na makapaghanda. Particular na po dun sa mga panganib na meron po sa kanilang lugar. So ito pong mga sige po, pa-next po. So ito pong types ng early warning signages na karaniwan po makikita po sa amin. Meron po kaming hazard signages. So andyan po yung mga flood prone, landslide, tsunami, and then the storm surge. So may mga signages din po kami ng mga evacuation route signages. So ito po yung yun nga, nakalagay po dyan, this way to evacuation center. Ayan. And then may mga instructional signages din po kami. So particular na po dun sa earthquake, and then the tsunami, and then the typhoon. So ito po kasi yung mga top hazard po namin. So nakalagay po dun kung ano po yung mga pwedeng maging preparedness action po ng community about po dun sa hazard po na yon. So ito po ang mga signages na to. So halos po lahat ng barangay ay nalagyan na po namin. So meron din po binigay ang province sa amin, na mga signages namin na malaki po yung naitulong nito para po yun nga, para maging aware at maging prepared po yung aming community dun po sa mga hazard na meron po sila sa kanila pong mga barangay, sa kanila pong community. Sige po, next po. So ano po yung importance ng early warning signages? So nabanggit ko na kanina, increased awareness and preparedness ng community.
health resident and visitor recognized dangers zone. So ang Dingalan din po kasi isa tourist destination. Marami pong turista na pumupunta po dito sa aming bayan. So at least pag nakita po nila yung mga signages na yon, so kumbaga yun, nagiging aware din sila dun sa hazard po na pinupuntahan po nila. And then the evacuation flow, nabanggit ko na rin po kanina yan. Yung mga evacuation route po natin. And then the last po, the support, DRRM education and drills po. Sige po, next po. So yan po yung mga sample ng mga signages po namin na meron po kami dito sa Dingalan. So tsunami, tsunami, po yung mga pwedeng mga preparedness action. May bell pa po kaming nilagay para minsana na lang din. And ito sa left side, about naman po sa typhoon. And then mga preparedness action din po na pwede po nilang gawin in case po na may paparating po tayo na bagyo o during the bagyo or after the bagyo. So, dyan po ng mga nakalagay po yan. Sige po, next po. Ayan. Mga sample din po ng mga signages po namin na naka-install po dito po sa aming bayan. Sige po. And addition po ng mga signages din po. And doon sa mga signages, may mga early warning system din po kami, may mga bell din po kami mga nilalagay. Ayan po. Yan po ibigay ng province. Ayan. Yan, yung tsunami po na yan, and then yung storm surge. Alam ko po sa bawat munisipyo, bawat bayan po sa Aurora, is halos nabigyan po lahat ng mga signages. So malaking tulong po ito na bigay po o naging proyekto po ng PDRRM mo. Ayan. So yan naman po yung mga evacuation route. So yan po ay initiative na po ng barangay yan. So maglagay sila ng mga evacuation route nila sa kanila pong mga barangay. Sige po, next po. Ayan, mga nilagay ko na rin po yung mga directory o hotline numbers po namin as part po ng signages po namin. So nakalagay po dyan lahat ng pwedeng kontakin in terms po ng disaster o sino pong pwedeng kontakin ng community kung meron pong kalamidad. From the BFP, PNP, the Philippine Army, o the PCG. So nakalagay po dyan. Kahit po mga barangay hotline, nakalagay din po dyan. Dyan po sa signage po namin na yan. Sige po, next po. Ay, hindi na po yan. Next po. Ayan. So meron din po kami isa pang early warning system na ginagamit. So hindi ko lang po alam sa buong Aurora kung meron pong smart InfoCast. So parang wala po akong nabalitaan na meron pong ganito sa ibang bayan. So sa Dingalan, ito po, meron po kaming smart InfoCast. Ito po ay isang text message broadcast system na pwede pong mag-send ng multiple message para po ma-alert o ma-inform yung aming community kung meron pong paparating na disaster. So ito pong smart InfoCast ay yun nga, nagbibigay po siya ng babala, pero ito po ay limitado lang din po. Kasi ito po ay may load. Pero ang kagandahan po, yung load po na nasa smart InfoCast is libre po sa amin binibigay ng smart. Wala pong bayad. Kaya lang nga po limitado, nasa 30,000 lang po na messages yung pwede namin gamitin per month. So ginagamit po namin siya, halimbawa may signal number 1 na kami o kaya may paparating ng bagyo. So itong smart InfoCast, ito po yung ginagamit namin para mag-send ng mga messages dun po sa community, dun po sa BDRRMC namin o kaya naman po sa MDRRMC po namin. So paano po siya nag-ooperate? So ito, sige po, next po. So kailangan po may account po kayo. Ito pong account na to is nanggaling po siya sa smart. Sila po yung nag-create and then binigay lang po sa amin. And then ma-access namin po siya, kailangan may internet po kayo. May internet kayo. Punta lang po kayo sa Smart InfoCast and then yung binigay po na account sa inyo ng Smart, yun po yung ilalagin po ninyo. So kapag login na po kayo, o kami, kasi kami lang po yata meron ganyan, is may mag-a-appear po dyan, nakalagay po dyan is
content provider, and then yung pong admin. Ano po? Dito po sa admin, so kung gusto niyo pong mag-create ng mga account, so diyan po nakalagay. O halimbawa, MDRRMC, BDRRMC, ilalagay niyo po lahat ng number diyan. O kaya naman po ng barangay, so ilalagay niyo po lahat ng number diyan. Ano po? So, and then yung load po ninyo, doon din po nanggagaling kung paano kayo maka-access ng load. So, kailangan niyo po pumunta sa admin. Ano po? Doon po sa provider, pag pinindot niyo po yan, ganyan po yung lalabas, yung katulad po na nasa screen niyo. So, kung makikita niyo po sa screen, may mga account na po nakalagay dyan. Ayan, katulad po ng MDRRM o Dingalan, yung mga resort, o dengue, about sa Sumbak. Nung COVID po, ginamit din po namin yan. Ano po, LNB, Liga ng Barangay, o kaya ng BDRRMC. Kung may mga nais po kaming iparating, so punta lang po kami dyan sa account po na yan. So, itatype lang po namin yung message. Pag na-type po namin yung message, send na po namin, and then, marireceive na po nila kung ano po yung message na nais po namin iparating. Ano po? Sige po, next po. Ayan, yan po yung nabanggit ko kanina. Kung may mga nais po tayong iparating, ilagay po lang natin dyan. Parang send to many yata po yan sa cellphone. Ano po? So yan, type natin. And then next po, pag na-type na natin, isend na po natin. So ganyan po yung lalabas. Pa-next po. Ay, nawala na yata. Ayan, pabalik nga po ma'am. Ayan. Yan. So yan, ganyan na po ilalabas. Ano po? So, kung mapapansin niyo po, MDRRM Dingalan, the Tropical Depression named Goring has formed. Ayan, ganyan po. So, yan po yung marireceive ng aming community o ng barangay at ganun din po ng aming council. Ano po? Na meron pong paparating na bagyo o kailangan po natin maghanda o kailangan po natin mag-prepare. Ano po? So, napakalaking tulong po nitong Smart Infocast po sa amin para po magbigay po ng babala ano po sa aming bayan. Ano po? So, kaya lang, kung halimbawa po naubos na yung load na 30,000 sa buwan o kaya naman po walang internet, hindi po namin siya magagamit. So yun nga lang po yung disadvantage nitong system po na to. Ano po, no? Na Smart Infocast. Ano po. Sige po, next po. Ayan. So, ang ginawa din po namin sa mga early warning system namin, ni-map namin siya sa barangay, ano po, para nakikita namin ano po, saan ba yung mga location na meron na ba kaming mga EWS namin o mga signages ano po. So katulad po niyan na nasa screen po ninyo. So madali po naming makita o madali din po ma-identify ng barangay ano po para po mas mabilis po yung pagbibigay po ng mga information regarding po sa early warning system. Ano po. So kung mapapansin nyo, saan ba nakalagay yung siren namin, saan ba nakalagay yung mga water level monitoring system namin, saan ba nakalagay yung mga PA system namin, ano po. So lahat po ng barangay, ginawan po namin ng ganyan. Ano po. So minap po namin yung mga EWS po namin. Sige po, next po. Ayan. So ito po yung kung paano namin minomonitor, kung paano po namin dinidisseminate yung mga EWS po namin through social media. Kaya naman po paano po namin tinetest o ginagamit din yung EWS namin pagka po may mga activity kami through drills o CIMEX. Ayan po. So, pinapractice po namin o tinetest po namin yung mga EWS po namin. Ano po. Sige po, next po. Ayan. So, for any early warning system to succeed, several components are necessary. Ano po. So, yung technology. So, next po, the communication system to alert the public. The local leaders, ano po, so importante yan na sila po ay trained para po sa mga right decision na pwede po nilang gawin. Ano po. And then the public that is educated to react appropriately to warning. And then, response protocol. Ano po. So sabi dito, all of these elements must be work well both individually in harmony. Failure in any one of these elements can be failure of one early warning system. Ano po. So, yun po about sa early warning system. Sige po, next po. Ayan. Ito po ay mga preparedness action
by the BDRRMC, pero alam po ay alam na po ng ibang barangay yan dahil lagi naman na pong nadidiscuss din sa inyo ng inyong mga MDRRMO. Ganon din po ang DLG. Ang pagkakaalam ko po ay yung Listo Sikap, diniscuss na po last episode po. Ano po, ng Handa Ka Ba? O ang program po ng DLG. Ano po. So ito ay siguro paalala lang din po. Ano po. So una po is to institutionalize the BDRRMC. So napaka-importante po yan. Kailangan natin organize at kailangan functional po yung ating MDRRMC. Ano po, hindi po si secretary o hindi lang po si kapitan ang gagalaw po sa atin. Ano po, lalong-lalo na po pagka po meron po tayong disaster. Ano po. So may mga committee naman po yan. So kung susundin po natin yung committee natin, so mas mapapadali po yung ating mga trabaho pagdating po sa barangay. Ano po. So kung committee ka ng evacuation, so yun ang gawin mo. Ano po, yun ang maging role mo tuwing may bagyo. Kung committee ka ng transportation, kung committee ka ng warning, ano po. So maganda po na kung ano po yung binigay sa inyong committee, doon po kayo mag-focus para po na-maximize po natin ano po yung ating mga manpower ano po diyan po sa barangay. Ano po. And then ito, established barangay emergency response team and search and rescue team. Ano po. So, yan. Napakahalaga din po niyan. Ano po. Kung pag-uusapan po yung disaster. Isa din po sa mahalaga, the risk assessment ng barangay and then the identify hazard-prone areas. Ano po. Para alam po natin sino ba yung ipa-priority natin. Ano po. Pagka po may panahon ng disaster, sino ba yung unahin natin, sino ba yung una nating ililikas, sino ba yung ating bibigyan ng impormasyon, siyempre yung ating mga na-identify po na nasa hazard-prone area po natin. And then yung mga DRRM-related plans po natin, ano po. So yan po yung ating gawin o sundin. Ano po. O ating tingnan, ano po. Kasi malaki po yung bagay na lahat po ng plano natin na meron po tayo sa barangay. So, kailangan ay ma-formulate po natin yan. Ano po. And then, yun, training, seminar, and drills, and exercise. So, alam po, lagi naman din ginagawa ng mga barangay yan, yung mga drills and exercise. So, malaking tulong po yan kung pag-uusapin po ang preparedness ano po, ng ating mga barangay. Ano po. Procurement ng DRRM equipment is part of capacity. Ano po. So, issue alert warning to the community, particular na po dun sa mga high-risk area po natin. Ano po na karaniwang nililikas po natin. So, mabigyan agad sila ng mas maagang babala para po sila ay makapaghanda po agad. Ano po. And then, installation po ng mga additional early warning o mga signages. Ano po. So, natakil na po natin yan kung ano po yung parte o yung halaga po ng early warning system kung pag-uusapan po ng disaster. Ano po. Established partnership. Ano po, nabanggit po kanina to ni Sir Joker ng DLG Camarines Norte. Ano po. So, dapat meron tayong partnership. Ano po. Hindi lang po yung ating BDRRMC ang gagalaw. So, kailangan po natin ng ibang mga katuwang. Ano po, lalong-lalo na kung malakihan po yung disaster para po may maging katulong tayo o kasama po. Ano po, para paghahanda at sa panahon po ng kalamidad. Ano po. So, sa mga karagdagan po, so pwede nyo pong sundan yung operation listo ano po na diniscuss po nung nakaraan o kaya naman po ay kung nahirapan po kayo, pwede po kayo siguro manghingi ng kopya ano po sa mga MLGO po natin ano po. So may kopya po tayo at yun po ang sundan po natin sa ating pong mga barangay ano po yung operation listo po na listo sikap ano po. Sige po, next po. Para naman po sa community, ano po. So, number 1, so kailangan po natin maunawaan o maintindihan ano po ba yung mga risk o hazard sa ating barangay. Kasi ito po yung ating ito po yung ating magiging basihan kung paano po tayo maghahanda. Ano po. So, kung kayo po ay prone sa tsunami, so yun po yung paghandaan po natin. Kung kayo po ay prone sa typhoon, so yun po yung maging basihan po ng paghahanda po natin. So we need to
identify o we need to understand the risk and hazard po sa inyo pong mga barangay. And then yung early warning, so kailangan ma-familiarize tayo, ma-identify natin ano ba yung mga ibig sabihin ng mga early warning na sa inyo pong mga barangay, kasi minsan ito po yung nagiging basehan ng barangay para po kung paano makakapag-prepare po yung ating community. And then the go bag, so alam na po siguro din ng community yan dahil sigurado lagi-lagi na pong dinidiscuss sa inyo yan pagka po may mga DRRM forum o DRRM discussion, yung go bag o emergency balde po natin, So yun, pagka po mayroong paparating ng bagyo, lagi po tayong mag-monitor sa mga advisory na nilalabas, Pag-asa, MGB o kaya ng PBOX, And then, isa pa rin po sa pinaka-importante, tayo po sa community, kung may mga drills o seminar o training po na sinasagawa ang barangay o ang MDRRMO o MDRRMC o any other agency na may kinalaman po sa disaster, so sana po tayo po ay makilahok dahil ito po ay para sa atin din naman po. And then develop a family preparedness plan and develop evacuation plan. So, yun, isa po sa pinakamaganda sa ating pong pamilya, may mga preparedness plan po tayo na ginagawa. So andyan na po yung ating saan ba kayo magkikita in case na magkahiwalay po kayo, ano ba yung role ni nanay, ano ba yung role ni tatay, ano ba yung role ni ate, ano ba yung role ni kuya, tuwing panahon po ng kalamidad. So yan, part na din po yung conduct ng safety drill. At least twice a year, dapat po ang bawat pamilya is nagkakandak po ng safety drill. And then, dapat may listahan din po kayo ng mga emergency hotline. Katulad ng nabanggit po kanina. So, in case na kailanganin po ninyo, madali po matatawagan kung meron po kayong mga emergency hotlines. And then, find the safe places in your part po siya ng family preparedness plan. So, in terms ng earthquake, saan ba kayo tatago o saan ba kayo pupunta, doon po sa mga bahay po ninyo, o kaya naman po sa panahon ng typhoon, so sang area po, doon po sa bahay po ninyo kayo mag-i-stay, And then siguro nagdag ko na lang din yung family insurance, pero in case wag naman po sana, ay malaki po yung matutulong po ng insurance, para po sa preparedness action, Sige po, next po. So, ito po yung ways forward po namin sa LGU Dingalan. So, sana magkaroon po kami ng tsunami early warning system. So, may mga ilang bayan na po akong nakikita na meron po silang tsunami early warning system. Kasi yung tsunami po is top 2 hazard po namin. Kasi ang top 1 hazard po namin is the typhoon o tropical cyclone. And then top 2 po namin is tsunami. Although wala pang nangyayaring tsunami dito kasi malaking tulong kung magkakaroon po kami ng early warning system. So, ano pa po ba? Yun po, yung mga additional na rin po ng mga early warning system. So, yun lang po, yung part po ng early warning system in our locality. Sana po ay meron po kayong naintindihan o naunawaan sa aming mga early warning dito po sa aming bayan. So muli po, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you po. Thank you po, Sir Christian. And para po i-present yung Certificate of Appreciation natin kay Sir Christian, babasahin ko po yung nilalaman. Certificate of Appreciation is hereby awarded to Mr. Christian June N. Dagasdas, MDRRMO, Dingalan Aurora, for sharing his invaluable knowledge and expertise as resource speaker during the conduct of Kabarangay. Handa ka ba? Preparedness and Resilience Enhancement, Promoting Accurate Response During Emergency. Episode 4, Code Red to Ready. Together we prepare, together we rise. On July 1, 2025, via Zoom application, given this first day of July 2025, signed by Director Enerpi Cambronero, Provincial Director, DILG Aurora. Thank you po, Sir Christian. And ngayon po, ready na ba kayo, Sir Christian, para sa ating open forum? Yung mga question and answer version po natin. Kaya ko pong sagutin, sir. Yan po. So, ito po. Okay na po yung first slide natin for question.
Basahin ko, Sir Christian, ano? Ito po kasi ay binigay nila dun sa link. Dahil may kalayuan po sa bayan ng aming barangay, pwede po ba kaming magkaroon po sa aming barangay ng mga AWD? At kung sakaling pwede po, sana po mabigyan po ang aming barangay. Maraming salamat po. From BLGU Tibet. Yes po, ano po. So, dahil ang may kalayong pambayan barangay, pwede po bang magkaroon ng aming barangay ng AWD? At kung sakali po, pwede po sana mabigyan po ang aming barangay. Yes po, makipag-coordinate lang po kayo sa inyong mga MDRRMC. Baka po may mga available po na AWD po doon na pwede pong ibigay ano po sa inyo pong mga sa inyong barangay, ano po. So pwede naman po, sir. Yes po, pwede po. Okay po, thank you, Sir Christian. And ito po, meron din po tayo sa comment section. Good afternoon po. Saan po kami pwedeng mag-inquire doon sa Smart Infocast? Sige, sir. Ihanapin ko lang, sir, yung contact namin dati sa Smart Infocast. Kung okay lang, sir, sino po ba yung nagtatanong, sir? From Aurora po From ba? BLGU of Matacong po. Camarines Not sure po siguro. Camarines Norte po ata ito. Yes, sir. Sir, pwede na lang, sir, paano ba? Siguro, sir, ibigay ko na lang sa DILG Aurora and then si DILG, kung pwede lang, sir, maibigay po sa DILG po ng Camarines Norte. Kasi Okay po, yung sir. contact, sir, Well noted hanapin ko po muna, dahil nasa email po namin. O kaya po, pwede nyo, sir, i-message po yung aming Facebook account na MDRRM o Dingalan. Pakilala lang po kayo na kayo po yung nanghihingi ng details about po sa Smart Infocast po, sir. So, yun na lang po siguro, Okay po. sir. Hanapin ko muna, sir, yung yung contact po ng Smart, po. Okay po. Thank you, sir. Additional question pa po sa ating mga participants. Baka may mga gusto po kayong i-clarify. Ano to? Considered ba ito? Yan po, any questions po para sa ating resource person sa kanyang napakahabang discussion po kanina, ano? Almost ilang slides yun, sir? 90 slides, mahigit? Kung nagmamadali na kanina, baka mawala ng internet eh. Okay po, okay po. Yan po. So, naghihintay lang po tayo, sir, ng additional questions na manggagaling sa ating mga participants kung meron pa po sila. Okay po. Going once. Twice. Ala na po ata, Sir Christian. Mukhang knowledgeable na po sila dun sa pagdidiscuss mo kanina. Napaka-effective niyo po na speaker. Parang kabisado ng laka agad, ano?